Hello guys, welcome back dito sa Usapang Relohan at makikita nyo dito sa video is meron tayong Seiko Quartz na 2220 ang kanyang model number at ito nga guys ay di-battery o di-baterya. Hindi ito guys automatics kaya nga tinawag na Seiko Quartz at ito guys tinesting ko siya itong hawak natin na Seiko Quartz kung gumagana ang kanyang electrical system o yung kanya circuit block saka yung coil. At ito nga guys, nakita ko na gumagana yung kanyang circuit at coil kasi guys may pulse at pumipitik dun sa tester. Ngayon guys, ang problema nito nitong 2220 na ito is yung kanyang mechanical o ito guys ay nagkaroon ng mechanical problem kasi guys pumipitik naman siya sa tester. Ibig sabihin guys, gumagana yung makina pero hindi umiikot yung mga kamay kasi nga guys may something na bumabara dun sa kanyang mechanical part. Kaya guys, kakalasin natin yung kanyang mechanical para ma-access natin yung kanyang mga wheels o yung mga gear dun sa ilalim. Yun guys, tatanggalin natin itong plate nitong makina. Meron itong dalawang tornilyo dito sa kanyang plate. And guys, tanggalin natin itong plate para ma-access natin itong kanyang mga gears. At ito guys, bubunutin natin itong itong tatlong gear at itong step rotor at itong kanya second wheel. At then guys, saka natin lilinisin itong connection dito saka itong nilalagyan nitong mechanical niya. And guys, ganito lang ang pagto-troubleshoot ng mga relo na katulad nito na may mga pinakamaliliit na makina. Pero guys, pag nagagawa kayo ng ganitong makina, is ingat-ingat din. Kasi masyadong maliliit ang pyesa at ito guys, ganitong makina na Seiko 2320 ay masyado ng luma ang makina. Kaya nga guys, delikadong may tumalsik na pyesa kasi wala na tayong basta mahanap na pyesa nito. Kasi guys, obsolete na. Wala na tayong makukuha ang pyesa, wala nang nagmamanufacture ng pyesa. Ibig sabihin guys, pag natalsikan kayo ng pyesa is wala na, patay na yung makina. And guys, nililinis na natin yung mga pyesa nitong Seiko Quartz na 2320 at pati itong kanya circuit ay binabrush din natin para malinis at maging working itong makina. Para guys, hindi mababa yung probability ng kanyang backjab o yung pagkasira ulit. Ayun guys, saka natin siya i-blower. Binoblower ito guys para matuyo yung cleaning agent na ginamit natin. At ito nga guys, pagkalinis ng mga pyesa na dapat linisan is ibalik na natin isa-isa. And guys, itong step rotor balik na natin. Meron yan magnet. Kaya sa paglilinis nitong step rotor ay kailangan walang mga dumi at alikabok sa paligid. Kasi guys, dumidikit dyan ang mga dumi. Kasi nga guys, magnet yan. And guys, ibalik na natin isa-isa. And guys, itong third wheel.
at itong main plate. At yun nga guys, kung napapanood nyo ang bidyong ito, huwag nyo sanang kalimutang i-like at mag-subscribe dito sa aking channel. At i-hit nyo na din ang notification bell para patuloy kayong makapanood ng mga ganitong videos. At yun nga guys, balik na natin itong main plate. At then guys, i-tornilyo na natin. Kabit na natin yung mga screw. At i-check din natin kung maayos na gumagana o umiikot yung mga wheels. Ayan na. At pagkatapos guys, ilagay natin itong kanyang circuit block at ilagay natin itong kanyang screw. Ito guys, napakaganda talaga ng mga old model na Seiko quartz. Kasi guys, matibay yung kanya mga plate ng makina, makakapal. Kaysa guys yung mga Miyota at mga Seiko quartz ngayon, medyo maninipis na yung kanya mga circuit block at coil. At ito guys, lagay na natin itong battery at tingnan natin kung gagana itong mismong relo o itong makina. Yan guys, i-observe lang natin kung gagana at gagalaw itong kanyang kamay. At pag gumalaw itong kamay, ibig sabihin guys ay success yung ating operation na pag-overhaul dito sa makina ng Seiko quartz. At ayan guys, tinitingnan na natin yung kamay. Ayun guys, gumalaw na yung kamay nitong Seiko quartz. At ayan guys, salamat sa panonood at huwag mo sanang kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aking channel. At hit mo na din ang notification bell para updated ka sa mga ganito kong videos. And guys, salamat sa panonood. And guys, gumalaw na talaga